Okay, pagpatuloy na natin ang paksa natin ngayong umaga, kaligtasan ng mga sugo ni Kristo Jesus at ng mga tagasunod. Okay? Sino yung mga sinugo ni Kristo Jesus? Yung kanyang mga alagad. Okay? So ako bilang isinugo ni Kristo Jesus, meron tayong paraan. May paraan na ako'y maligtas. Yun ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Okay. Paano naman kung ang mga tagasunod? Kayo ay mga tagasunod ni Kristo Jesus. Tayo ay tagasunod ni Kristo Jesus. Ngayon, paano tayo maliligtas? Iyan ang tanong. Pagpatuloy natin. Sa John 13:20, pakatandaan ninyo ito, sabi ni Kristo Jesus. Ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Maliwanag yun. So, ako bilang isinugo ni Kristo Jesus, kung sinong tatanggap sa akin, kagaya ninyo, na tagasunod din ni Kristo Jesus, ay tumanggap din kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, sa English, kung welcome ninyo ako, automatic na welcome na rin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo. Ganun din sabi niya, at ang tumatanggap naman sa akin kay Kristo Jesus ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Sino yun? Yung kanyang ama, yung ating Diyos. So, ibig sabihin, kapag ako bilang sinugo ni Kristo Jesus na lingkod niya, tinanggap ninyo ako, automatic, natanggap na rin ninyo si Kristo Jesus. At natanggap na rin ninyo ang Diyos. So may protocol. Hindi pwede yung mag-direct ka kaagad sa Diyos. Meron siyang sinugo dito sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang mga sinugo, no, pag tinanggap natin yung kanyang mga sinugo, ibig sabihin, natanggap na natin si Kristo Jesus. Natanggap na rin natin ang Diyos Ama. Okay? May protocol. Ay, hindi ako makikinig dyan. Sa Diyos na lang ako manalangin. Mali yun, may protocol tayo. May isinugo ang ating Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Sa pamamagitan nila ay yun nga. Kaligtasan, maliligtas din yung mga tagasunod. Sa pamamagitan ng mga ng sugo ni Kristo Jesus. Pagpatuloy natin. Sa Acts chapter 20 verse 28. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo. Okay? Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na isulat ni Apostol Pablo ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Ibig sabihin, ako bilang sinugo ni Kristo Jesus o kanyang lingkod, iingatan ko yung sarili ko. At kayo rin na bilang kawan ng ating Panginoong Jesucristo ay ingatan din ninyo ang inyong sarili. Okay? Mamaya, pag-aaralan natin kung anong pag-iingat ang gagawin natin. Okay? Ulitin natin, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Ano yung buong kawan? Ito yung grupo na ito. No? Ito yung tinatawag na iglesia. Tayong lahat ay bumubuo ng iglesia na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. So, ibig sabihin, kayo ay inirang ng Diyos at kayo'y inalagay sa aking pag-iingat. Sino ang naglagay? Ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay lumapit kay Kristo Jesus at siya'y bilang membro ng isang iglesia, ay dahil sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ilagay kayo sa iglesia. Hindi yung, na-recruit ko yan,
Ako, ang dahilan kung bakit nandyan siya sa church, malayog. No, kasi nungalingan nyo. Kundi, ang Espiritu Santo ang naglagay sa inyo dito upang kayo'y aking iingatan. Ano? At aalagaan. Okay? So, ulitin natin, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. No? So, kayo ay inilagay ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ating pangangasiwa. Okay? Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos. Sino yung Iglesia ng Diyos? Ito yung grupo na ito. Ito yung Iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak. So tayong lahat ay tinubos ni Kristo Jesus sa ating mga kasalanan upang makamit din natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iyon ay nangyari sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ng ating Panginoong Kristo sa bundok ng Golgotha, sa Kalbaryo. Okay? So, tinubos tayo ng kanyang dugo. Okay? So, itong iglesia na ito ay tinubos ng dugo ni Kristo Jesus. Nakuha ninyo? Okay, pagpatuloy natin. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 16. No, sabi niya rito, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, bilang isang mangangasiwa sa inyo, ingatan ko rin yung sarili ko. At iingatan din ninyo ang inyong sarili. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 16. Pakaingatan mo ang iyong sarili. No? Ito, isinulat ni Apostol Pablo sa mga kay Timothy na isang alagad din ng Diyos. Okay? Sabi niya, pakaingatan mo ang iyong sarili. So ako, kailangan ingatan ko yung sarili ko bilang isang lingkod. At ang iyong pagtuturo. So kailangan, yung ituturo ko, kailangan maingat ako sa aking pagtuturo. Ano yung dapat kong ituro? Sa Matthew chapter 19, Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sabi niya, ituro ninyo sa lahat ng tao ang aking inuutos. So, bilang isang lingkod o sugo niya, ano yung ituturo ko? Yung turo ni Kristo Jesus, yun yung ituturo ko sa inyo. Ulitin natin. Pakaingatan mo ang inyong sarili at ang iyong pagtuturo. So, ibig sabihin, kailangan maingat ako sa turo ko na dapat ang ituturo ko ay yung turo ni Kristo Jesus. Ayon sa kanyang salita sa Matthew 28, 19 hanggang 20. Okay, pagpatuloy natin. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka. So kung iniingatan mo yung sarili mo, paano? Sa karumihan ng mundong ito. Sa paggawa ng masama. Kailangan susunod din ako doon sa turo ni Kristo Jesus. Kailangan bilang isang lingkod, ako'y nabubuhay sa salita rin ng ating Panginoong Kristo. Sa utos din niya, kailangan ako ay nabubuhay doon. Bakit? Sa pamamagitan noon, sabi niya, patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka. Ako yung tinutukoy na yun. Pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ibig sabihin, kayo ang nakikinig sa akin. So, ibig sabihin, pag ginagawa ko o nabubuhay ako doon sa utos ni Kristo Jesus, kayo naman na nakikinig sa akin, kapag ginagawa rin ninyo yung inuutos ni Kristo Jesus, no, ako at kayo ay maliligtas. Nakuha ninyo? Yan ang kaligtasan na isinugo ni Kristo Jesus at mga tagasunod. So kailangan natin na bilang ako lingkod ng Panginoong Kristo, hindi yung nagtuturo ako, kundi kailangan yung kung ano yung tinuturo ko, ginagawa ko sa buhay ko yun. At ganoon din kayo na nakikinig, gagawin din ninyo sa buhay ninyo. Pagpatuloy natin. Sa Revelation chapter 1, verse 3.
pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Anong ginagawa ko? Di ba binabasa ko? Sino nagbabasa? Ako. So, mapalad akong nagbabasa sa inyo. No? Ang mga nakikinig sa propesiyang ito, kayo ang nakikinig. Binabasa ko, kayo naman ay nakikinig. Tayo ay mapalad. So, ang nagbabasa ay pinagpala. Ang nakikinig ay pinagpala rin ng Diyos. Okay? At tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. You see? So, ibig sabihin, mapalad yung nagbabasa, mapalad din yung nakikinig tulad ninyo, at tumutupad sa nasusulat dito. Ibig sabihin, yung binabasa ko, tutuparin ko yun. Yung pinapakinggan ninyo, tutuparin din ninyo. Bakit? Sapagkat ang mga tumutupad ay mapapalad. Tama ninyo? So, yun yung pamamaraan ng ating kaligtasan. Okay? Sapagkat malapit na itong maganap. So, you see that? Hindi yung nangangaral ako ng salita ni Kristo Jesus, ng utos ni Kristo Jesus, dito naman tinutupad yung kanyang inuutos. Diba nagsilbi yan? Anong tawag doon? A blind leader and a blind follower, they will fall both into the ditch. Ibig sabihin, ang bulag na nangangaral at bulag na nakikinig, sila ay malalaglag sa isang butas. Naku ninyo, yan ang ibig sabihin yan. No? So, ulitin natin. Pinagpala ang bumabasa ng aklat nito. Ito nga, bilang isang lingkod ng Diyos, binabasa ko nga sa inyo. Ang mga nakikinig sa propesiya nito, nakikinig nga kayo. Pero pangatlo, at tumutupad sa nasusulat dito, tutuparin ko rin, tutuparin din ninyo. Okay? Kapag hindi natin ginagawa yon, tama ngayon, no? A blind leader and a blind follower will fall off into the ditch. Diba? So, sana maliwanag yun. Pagpatuloy natin sa 2 Peter chapter 1 verse 20-21. Kapatid na Rolando, binabasa mo nga, pero pinapaliwanag mo. Pinapaliwanag mo naman. Binabasa mo. Pinagpalang bumabasa ng aklat nito. Binabasa mo nga, may paliwanag naman. No? Kailangan ipaliwanag ng isang lingkod yun. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 2 Peter chapter 1 verse 20-21. Sabi ng Apostol Pedro, higit sa lahat, unawaan ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Ibig sabihin, walang pwedeng magpaliwanag sa salita ng Diyos. No? Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. At ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, na ipapaliwanag ko sa inyo mga kapatid, ang aking binabasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Makinig. Makinig kayo. No, hindi basta yung pinapaliwanag, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipapaliwanag ng isang sugo yung binabasa niya bilang mensahe ng Diyos. Sana unawaan natin yun. Ulitin natin. Higit sa lahat, unawaan ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Yung Biblia, kung binabasa mo yun. No? Hindi maintindihan yon, hindi maipaliwanag ng bastang-bastang tao. Okay? Hindi mo maipaliwanag, kundi maipapaliwanag lang, maibigay lang yung tamang kahulugan ng kanyang binabasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? Sana naiintindihan natin yon. Okay? So, balik tayo doon. So, ang kaligtasan natin, ang kaligtasan ng mga sugo,
ni Kristo Jesus at ng mga tagasunod. Akong sugo ni Kristo Jesus, kayo naman yung tagasunod. Maliligtas tayo kung tutuparin natin. Kung tumutupad sa nasusulat dito. Ibig sabihin, akong lingkod ng Panginoon, isinugo ni Kristo Jesus, tutuparin ko kung ano yung binabasa ko. Tutuparin ko kung ano yung inuutos ni Kristo Jesus. At gayon din, na kayo'y mga nakikinig, tutuparin din ninyo yun. Ibig sabihin, isa sa buhay natin, ako, isa sa buhay ko, ang salita ni Kristo Jesus, kayo naman, isa sa buhay din ninyo, ang salita ni Kristo Jesus. Nagkakaunawaan tayo? Doon, sa pamamagitan nun, maliligtas tayo. Nako ninyo? Sana ito ay naunawaan natin. Okay? At ito ay magiging gabay natin upang mapalago natin ang ating pananampalataya, upang makamit natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen! Okay, and God bless us all. Amen.